Amen. Salamat po sa ating choir. Every Saturday po yung practice nila. 6:30 p.m. hanggang alas 12 na madaling araw. Hanggang 7 lang. Sa mga gusto mong sumama sa choir, gusto nyo mapapurihan si Lord, pwede po yan. Tayo sumama. Be an example. Kaya habang hinihintay natin yung mga kapatid natin na pumapasok dito, sinabi din sa choir, be an example of the believers. Ibig sabihin pala, tayong mga mananampalataya, minsan nagkakasakitan tayo di ba? Ibig sabihin, maging example tayo sa pagmamahal, sa salita, sa pananampalataya. Then sa buhay natin, at makita yung si Jesus. Kaya, be an example. Kaya, amen po ba? Amen. Parang ayaw nyo nun Amen po? Amen. Sige po, tawagin natin yung special number. Hindi na po tayo magpapalitan. Hello po, magandang umaga po sa mga isa. Ako po ay aawit sa Panginoon. Ang title po nito ay One Praise Demands Sacrifice. So kahit na, kilala mo po ba si Job? Hindi po, ano po? Hindi po makita yung lyrics. Sige po, hitin ko po ito. Amen. But the open place before the Lord was not of them. He found his only son, and as the night was raised, a sacrifice became the price of grace. When praise demands a sacrifice, I'll worship him again, surrendering the dearest things in life. And if devotion costs me all, he'll find me faithful to his call. When praise demands sacrifice. The call to go to Calvary, a gift to God on sound, where I got to wait and for the love he fully come. His hand reached up to heaven, and as the cross was raised, and with his life he paid the price of grace. When praise demands sacrifice, I'll worship you with them,
bawat isa. Awit po ako ng awitin para sa Panginoon. And yung awitin po na ito, ang ibig sabihin po nito ay mga panalangin natin. Minsan, akala natin hindi nasasagot ang Panginoon. Pero pinaparealize lang sa atin ng Lord na kailangan lang natin maghintay. Ang title po ng awitin ko ay Sometimes We Wait. Did Moses know when the branches spoke, he would be the chosen one? Or did his people know that a cloud of smoke would someday lead them home? Sometimes clouds we through a bush of flames, or pillars in the sky. But at times the silence fills our days, leaving us to wonder why. Sometimes we wait, simply divine. Sometimes His answers come with time. That we're clearly to see. Sometimes we never get the spark that sees that lead us home. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. If had my way, there would come a day with a never-ending dawn. No more mournful sighs in the dark of night, as I wonder when He's gone. I will never see how His mercy reigns beneath the cloudless sky. There would be holy or healing praise to comfort when we mourn. Sometimes we wait,
Bless na po ba tayo? Pagka tama yung puso mo, mag-bless ka. Pagka yung mga ganong awitin. Kaya salamat sa choir, salamat sa mga nasa ministry. Sana ay huwag kayong tumigil maglingkod sa Diyos. Patuloy lang kayo maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi sayang yung ating ginagawa sa Panginoon. Kaya tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Ready na po ba kayo? Napahapyawan ko na po ito kahapon. Sa John 15, ito po natin mag-uusapan sa umaga mo ito. John 15, basahin po natin ito. Verse 13. 13 na po natin yung basahin. Down to verse 15. Tawag dito, malalaman mo daw yung tao pagka tawag dito, seryoso o priority ka niya kausap. Alam niyo kung paano? Tawag dito, pagka hindi siya nagsiselfone. Naniniwala kayo doon? Halimbawa, may kaibigan ka, lumabas kayo, tapos magkatapakan kayo, tapos nagsiselfone lang siya, hindi ka lang talaga gusto kausap. Kasi may kausap siyang iba sa cellphone eh. Diba? Ibig sabihin, hindi ka mahalaga. Kasi habang nag-uusap kayo, nagsi-cellphone lang siya. Ibig sabihin, may mas importante kaysa sa'yo. Yung cellphone na, kung sino yung ginagawa niya sa cellphone. Okay, kaya doon din pala sa pagsamba sa Diyos. Kung nagno-notes, good. Kung may emergency, walang problema. Pero kung malalayo yung focus nyo sa Panginoon, may problema po yun. Mas importante yan kaysa sa Diyos. Kaya, ayun, na-review ko rin ako. Kaya medyo malakas yata yung mga natin. Kaya sa John 15 verse 13, sabay-sabay natin basahin. Ready now? Read. Okay, greater. Okay, sabay-sabay po. Wala na siya. Hello. Kaya, nakatoto yan eh. Kaya, okay, ready now? Read. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Verse 14. Okay, ye are my friends, and if you whatsoever I commanded you. Okay, verse 15. Ready now, read. Henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made you known unto you. Okay, salamat sa Panginoon dahil tinawag niya tayong kaibigan. Amen? Sarap ko sa pilit, meron kang kaibigan. Nag-survey ako ng 10 tao kung ano daw, paano malalaman ko totoong kaibigan. Yung isang kaibigan na kasama mo ngayon. Okay? Sinabi nung isa, Pastor, pag nilalapit ka sa Diyos, kaibigan niya. Pastor, hindi lang sa ups ng buhay mo, pati sa down ng buhay mo, nandyan siya. Kaibigan niya. Pagka pastor, tawag dito, hindi ka kamahal-mahal, mahal ka niya, nakikinig siya sa'yo. Pastor, kaibigan niya. Ayun yung mga sinasabi nila. Pastor, pagka nangailangan ka, nandyan siya sa'yo, tutulungan ka niya. Makikinig siya sa'yo kahit paulit-ulit na yung nangyayari sa buhay mo. Kahit paulit-ulit kang pasaway, pastor, nandyan yan, kaibigan yan. At marami pa silang sinabi, ayun daw yung mga katangian ng totoong kaibigan. The meaning of a true friend. Ayan po yung title po ng Lord sa atin. Yung pinaka-kahulugan, yung meaning ng totoong kaibigan. Pwede na ba kayo malaman kung sino talaga yung totoong kaibigan natin? People come and go. Si Jesus lang yung nag-i-stay. Lagi yung tatandaan. Sinabi ko kahapon, there are 3 types of friendship. Okay? Yung una, sinabi dito, first, a friends for a reason. Okay? May mga ganyan ba yung kaibigan? May dahilan lang. Yung pagiging magkaibigan nyo. Kasi may napapala siya. Kaibigan kita kasi may pera ka eh. Kaibigan ka niya dahil may pera ka na. Pag wala kang pera, hindi ka papansinin note. Hindi ka i-chat note. Pag hindi mo ililibre yun, hindi ka na kaibigan. Imagine niyo ba yung kaibigan? Nagpapalibre lang, tapos pagka siya naman yung nagpapalibre ka naman sa kanya, hindi ka naman makilibre. Kasi ang pagkakaibigan, give and take eh. Amen? Hindi mo pwedeng ikaw nagbigay ng bigay. Baka talagang may dahilan lang kung bakit ka kaibigan yan. Kaya, suriin ninyo yung mga kaibigan yung sinasamahan.
Baka may dahilan lang yan. Ano, dahil tawag dito, parang may napapala lang siya. Ayan yan. Yung pangalawa, second, a friend for a season. May mga seasonal tayong friends. Ano, yung kaibigan nyo ng elementary, di nyo na nga kilala eh. Ano, may kaibigan pa ba kayo ng elementary? Siyempre, yung iba, grade 7 nyo lang eh. Grade 7 lang, meron pa. Pero yung mga high school dito, nagkaibigan nyo pa yung grade, di ba hindi na? O yung mga nasa high school, ano tawag dito yung mga grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, kaibigan nyo pa ba sila? Kung tatanungin ko si Kuya Melchor, baka wala na talaga doon. Ano ba? Yung kinder meron pa? Wala na. Ano yung mahirap yun? Tawag dito parang kakaiba yun pagka yung kaibigan mo ng kinder, kaibigan mo pa ngayon? Malupit yan. Ano? O sa mga college, yung senior high na kaibigan nyo pa? Strixie. Ha? Hindi na, no? I-like nga yung teacher nyo, ayaw i-like eh. Diba? Tawag dito, mahirap yun. Yung supportahan ka nga eh. Tawag dito sa mga ginagawa mo sa buhay, hindi nila magawa. Ewan ko, kaibigan yan. May seasonal friend tayo. Ano? Ako tawag dito, may mga kaibigan ako na tawag dito, nandyan palagi. Salamat sa Panginoon sa buhay nila. Ano? Kaya mamaya, ipagpasalamat niyo yung mga kaibigan na nandyan palagi. So, then yung third, a friends for a lifetime. Salamat dahil may mga kaibigan ba kayong ganito? Sa buhay mo, kasama mo siya palagi. Salamat dahil may mga ganyan, no? Yung ganyan, bibihira na yan. Ano? Kadalasan, hindi nalalampas sa isa yan. Ano? Dalawa, tatlo. Ano? Bigyan niyo ba yung kaibigan? Medyo pagka bata-bata pa, tawag dito, hindi mo pa masasabi yan. Pero pag nagkakaedad ka, malalaman mo yung lifetime mong kaibigan. Kung may asawa ka, syempre dapat yung asawa mo. Ano? Kung may partner ka, dapat siya yung lifetime mong kaibigan. Amen? Ibig ko lang sabihin, ang lifetime na friend natin, walang iba kundi si Jesus lang. Kaya sinabi sa Proverbs 27, verse 9, a sweet friendship refreshes the soul. Ang sweet na pagkakaibigan daw ay nagagamot sa ating kaluluwa at sa buhay natin. Ano? Naniniwala kayo doon? Na pagka maganda yung kaibigan nyo, pagkakaibigan ninyo masaya, ano, nag-aayos ng buhay mo, parang pagkakasama mo siya, hindi ka lang masaya, kundi marami ka natututunan, nag-grow ka, ganyan yung mga pinipili ng kaibigan. Kaya sinabi dito, who you surround yourself with impact your life more than you know. Kaya yung mga kaibigan na sinasamahan nyo, nagiging impact yan sa buhay ninyo. Sana sa bawat isa dito, itatak natin sa puso natin, kung meron kang kaibigan, sana lagi mong i-impart si Jesus sa kanila. Kasi walang mag-aayos ng buhay natin, kundi ang Panginoon lang, wala nang iba. Kasi pagka ikaw, friend ka ni Jesus, syempre hindi ka papayag na yung kaibigan natin ang Panginoon, ipakilala din sa kaibigan mo ngayon. Sana kung may kaibigan ka sa school, sa trabaho, brother, may kaibigan ka ba sa work? Yung ticket mo, meron, ilan? O, ilan, isa lang. Dalawa, talagang nalalapitan mo yun. Okay, ayos. Maganda yun. Ibig ko sabihin, kung meron kayo sa katrabaho, sa ka-work, sa school, ano, ng kaibigan, dapat lagi mong i-share sa kanila si Jesus. Ano? Kasi lagi nyo lang sabihin na merong isang tao na hindi mag-iwan sa atin ng Panginoon. People either inspire you or drain you. And you will have choice kung sino ang tao na hayaan mong mag-influence sa'yo. Ano? Meron ba kayo mga ganyang kaibigan na nade-drain ka pagkakasama mo? O na-inspire ka sa mga kasama mo ngayon? Ganyan ba yung mga kaibigan na meron ka? Na pagka nakasama mo parang nakaka-stress naman kung kasama mo na kaibigan. Yung parang nakakasama mo na-stress ka, parang pagka nakita mo siya, problema na naman to. Ang lungkot na naman na ito. Puro negative yung sinasabi. Wala na nakitang positive sa buhay. Ano, lahat negative. Nakakahawa yun. Mahirap samahin yung gano'n, yung puro negative yung nakikita. Nakaka-drain, makahawa ka. Kaya mangyayari sa'yo, yan na rin, negative ka na rin. Yung pangarap mo, dahil nakasama mo siya, wala ka na rin pangarap. Bakit? Kasi dalawa rin yung masasama mo, i-drain ka niyan, o may inspire ka. Kung meron kang kaibigan na nag-drain sa'yo, inspire mo siya.
Na huwag siya maging negative. Kasi may mga ganyan tayong makakasama palagi. Sinabi, there are people who are constantly negative at pwede kang mahawa sa negativity nila. Kasi nga sinasabi, kung sino yung kasama mo, magiging yun ka. Kung 5 kayong manginginom, pang-anim ka na. Pag 5 kayong mga chismoso, chismoso ka na rin, pang-anim ka doon. Ibig ko na sabihin, kung sino yung kinakasama mo, magiging ganun ka. Naniniwala ba kayo doon? Totoo. Kung sino yung palagi mong kasama, magiging ganun ka. Kaya kung meron kayo sasamahan sa mga nag-aaral, sa mga matatalino kayo sumama, bakit tatalino ka, maniwala ka? Amen? Kasi matututo kayo, tuturuan ka noon kasi matalino yun eh. Alam niyo nung nasa Bible College ako, hindi talaga ako matalino, maniwala kayo. Pinakita ko yung grade ko sa inyo, sa iba eh. Kaya natagawa ko na dito pag nakakuha ng 80 kayo, nakakuha kayong 80, di ba? Parang stress na stress kayo. Ako yung grade ko 74 eh. Masaya pa ako nun. Hindi ako na-stress. Yung teacher ko yung na-stress sa akin eh. Ganun ako dati. Kaya nung nag-college ako, natuto na ako. Sabi ko, Lord, susunod lang ako. Kasama ako sa matatalino. Sumama ako kay Pastor Mark, Pastor Mark matalino. Tiyera yung matangkad, matalino yun. Oo, sa lahat, sa secular magaling siya. Sumasama ako sa kanya. Nahawa ako. Hindi ako tumatalino at tinuturuan niya ako. Ganito kasi yan. Ako yun, nakagraduate. Sino makakalain mo, nakagraduate ako. School bukol ako ng high school. Diba? Ibig ko lang sabihin, kung sino yung sinasamahan mo, magiging yun ka. Kaya sana yung mga sasamahan yung may pangarap, yung naglilingkod sa Diyos. Kasi yun yung mag-aayos ng buhay natin. Mga kapatid, yung pangarap ninyo, huwag nyo hindi isasama si Jesus. Kasi sayang lahat pag wala ang Panginoon. Ano po? Kaya ayan yan. So be careful of the company you keep. Limit your contact with people who drain you and tear you down. And spend more time with people who inspire you and lead you to Jesus. Kaya November, yung no, sinabi dyan, di ba? Nandiyan ba yan? Yung no, nabasa ko lang ito, sinabi dito, no. November, a time to say no to people, places, and things that drain you, your energy. Okay? Dapat mag-no na tayo sa mga kaibigan o sa mga tao na nagdi-drain sa inyo, sa puro negative. Sumama kayo doon sa positive sa buhay. Di ba masaya yun? Yung masaya yung tawag dito positive, papasa tayo. Hindi tayo babagsak. Bumagsak man tayo, tutuloy pa rin tayo. Amen? Amen. Ako ilang beses ako bumagsak ba ako ng Bible School? Ako may nagbagsak sa akin teacher. Hindi ko sasabihin yung pangalan, kilala ni RG eh. May nagbagsak sa akin pero hindi ako tumigil. Sabi ko, Lord, gagraduate ako. Kahit anong mangyari. Sana yun yung mga samahan nyo, yung mga tao na positive. Yung lagi nag-i-encourage sa'yo, yung nagpapalakas ng loob mo. Hindi yung pag sinabi mo, ayoko na. Sige, wag na. Bigtik na lang tayo. Hindi gano'n yung mga sasamahan natin. A friend, sinabi ko, a friend is someone who understands your past, believe in your future, and accept you just the way you are. Diba yun? Parang alam niyo yun. Sige, Leo. Ayun ang totoong kaibigan. Accept yung nakaraan mo. Sinusuporta ka sa future mo, sa pangarap mo. Accept ka niya. Ano ka man. Salamat sa mga ganyang kaibigan. May ganyan ba yung kaibigan? Kahit isa lang, blessing na yan. O may ganyan kayo. Isa lang, blessing na yan. Jesus display what is the meaning of true friendships. Ngayon, tuturo natin, makikita natin sa buhay ni Jesus kung ano ba talaga yung kahulugan ng totoong kaibigan. Number 1, makikita natin dito, the meaning of true friendship, makikita natin dito, number 1, the sacrifice of a true friend. Kaya sinabi sa verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Salamat sa Panginoon. Makikita natin dyan yung sacrifice ng totoong kaibigan. Kaya galing ng Lord Tawag dito, siya talaga yung kaibigan natin na hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. Parang si Jesus na, binigay niya yung buhay niya sa atin. Kaya nga sinabi dito, a gesture of a friendship, Jesus give
His life, binigay niya sa atin yung buhay niya. Ano? Salamat, no? Walang kayang gumawa niyan, ibibigay yung buhay ng buhay ko, bibigay ko sa kaibigan mo. Walang kayang gumawa niyan. Pero ginawa ni Jesus. Ano? Salamat dahil meron tayong kaibigan. Tinuring tayong kaibigan ni Jesus, no? Bakit? Hindi naman tayo kamahal-mahal. Marami tayong, ilang beses natin siya nasaktan. Ilang beses natin siyang binigo, pero mahal ka pa rin ni Jesus, kaibigan ka niya. Hindi magbabago yun. Alam ko, meron kayong mga kaibigan na nasaktan mo, hindi ka na kaibigan eh. Diba? Na hindi ka niya maintindihan, dinekis ka na niya. Nung nasaktan mo, hindi ka na pinansin. May bagay niya ba yung kaibigan? Dati ka-close mo eh, hindi ka na ngayon pinapansin. Binlock ka na sa Facebook, ni-restrict ka na sa Messenger. Diba? Pero salamat sa Lord dahil hindi tayo ginano ng Lord. Nung nasaktan natin si Jesus, binigay niya po yung buhay niya sa atin. Kaya nga siya bumaba sa lupa 2,000 years ago eh. Kasi alam niya, mapapahamak tayo pag hindi niya gagawin yun. Yung mapako sa cross, alam ni Jesus na mapapahamak tayo. Kasi ayaw niya tayong mapahamak. Ang galing, no? Galing kaibigan ni Jesus, no? Na binigay niya yung buhay niya para sa atin. Alam niya kasi, once na hindi niya gagawin yun, mapapahamak tayo. Yung buhay niya, binigay niya sa amin. Hindi lang yun, His love. Walang pag-ibig na higit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay. Walang kayang gumawa niyan, ang Panginoon lang. Kung ibigay yung buhay sa atin, ang Panginoon, si Jesus lang kayang gumawa niyan. Salamat sa sacrifice ni Jesus. Ano? Kaya yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi naman sacrifice yun eh. Diba? Kung meron ko yung ministry na ginagawa sa Panginoon, sa pag-awit, sa multimedia, o ano man yung ministry na ginagawa yung pagtuturo ng bata, gawin nyo yan para kay Lord. Amen? Amen. Kasi tawag dito, si Jesus, ahal niyo yung mga kaluluwa, yung mga bata. Love ni Jesus yung mga yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, ano po, nagpapaalala na minahal tayo ng Diyos. Hindi lang yun, the secret of a true friend. Sa verse 14, sinabi dito, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ayan pala yung secret ng pagiging magkaibigan. Ano, malalaman natin na tawag dito na kaibigan natin, may kilala natin si Jesus sa mga utos niya. Ano, gusto niyo bang makilala ang Panginoon? Sa mga salita ng Diyos, importante. Alam ko, meron kayong mga kinikilalang tao. Diba? Pagka ang tao, gusto mo siyang maging kaibigan, interesado ko, doon aalamin mo kung ano yung gusto niya at ayaw niya. Diba tama? Kasi pagka ayaw niya, hindi mo gagawin. Kasi masasaktan siya doon eh. Diba? Pagka gusto naman niya, gagawin mo yun kasi yun yung magpapasaya sa kanya. Diba? Ayun yung mga totoong kaibigan, inaalam ka, kinikilala ka. Ano, may mga ganyan ba yung kaibigan, alam pagkagalit ka? Galit to. Itsura pa lang. Yung magkita pa lang kayo na, yari ako dito sa kaibigan ko na to. Diba? May mga ganyan kayo. Alam mo naman pag masaya siya. Diba? Masaya to. Ano, kasi nakikita mo pa lang sa kanya eh. Diba? Ibig ko sabihin, may secret na pagiging kaibigan. Para magtagal yung pagiging magkaibigan mo sa tao may secret yan na dapat mong gawin. Ano, sa Panginoon din, para makilala mo si Jesus, binigay niya sa atin yung salita niya. Ano? Kaya sinabi dito, nakikita natin dito yung condition, being friend. Kayo yung mga kaibigan ko kung tawag dito, susunod tayo sa Kanya. Tawag dito, sinabi ng Panginoon, nung sumunod kayo sa Panginoon, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tinuring ka ng kaibigan ni Jesus. Hindi na mababago yun, kaibigan ka na niya. Ano? At hindi lang yun, hindi rin lang kaibigan, kundi anak ka niya rin. Hindi lang tayo, ang dami-dami natin title sa Bible eh. Hindi ka lang niya kaibigan, anak, ambassadors of Christ ka pa nga eh. Di ba? Alam niyo ba yung ambassadors of Christ? Ibig sabihin, tawag dito ang ambassadors, tawag dito, in-appoint ka. Pinili ka, pag-ambassador ka ng bansa, pinipili yun. Okay? May mga ambassador tayo, di ba? Bansa-bansa may mga ambassador, spokesperson. Di ba? Pagka-ambassador ka, tawag dito, mayaman yun. Walang ambassador na mahirap. Okay? Yung mga anak nun, maganda yung pinag-aaralan.
Yung tirahan no, tawag dito, maganda. Ano, nasa subdivision nyo na talagang bawal pumasok. Parang subdivision ni Pacquiao. Ganun yun, subdivision ni Pacquiao, bawal pumasok. Yung bahay nga lang nila kung di ba? Yung subdivision nila, hirap na pumasok doon. Di ba? Ganun mga ambassador, yung sasakyan nun, iba-iba kada araw. Yung mga ambassador natin, ganun sila. Ano, pagka nakita mo yung ambassadors, talagang itsura pa lang, talagang makikita mo ng pinagpala ng Diyos to. Ano? Kaya walang Kristiyano na kawawa. Amen? Kasi ambassadors tayo ni Kristo eh. Nakakapagtaka ka, anak ka ni Lord, mukha kang kawawa. Sasabihin mo wala kang, parang wala kang Diyos. Kaya kung pinagpapala ka ni Lord, talagang totoo yan. Ano? Hindi lang yung abundant life dun sa langit. Dito sa lupa, abundant life ang inaalok ni Jesus. Ano? Yung kingdom ni Jesus, gusto na nga dito maghari sa lupa eh. Diba? Hindi lang sa langit yun. Kaya yung abundant life na inaalok ni Jesus dito sa lupa, mga kapatid sa Panginoon, huwag nyo lang kakalimutan si Lord. Kaya kung gumaganda ka, talagang dapat maganda ka, gwapo ka. Bakit? Ambassador ka ni Kristo eh. Amen. Mahirap na sabihin mong taga-representative ka ni Jesus, tapos mukha kang kawawa. Diba? Pero anak ba ni Jesus yan? Bakit mukhang kawawa? Walang makain. Parang walang makain tuwa. Diba? Ba't yung itsura ganyan? Kaya kung pinagpapala ka na ni Lord ngayon, yung mga sinusuot mo, mga branded, may mga ganito kang gamit na meron ka ngayon, talagang karapat-dapat ka dyan. Kasi ambassadors ka ni Kristo eh. Kaya nalulungkot ako, sa totoo lang, pag may mga kamanggagawa tayo parang kawawa nila, tinitignan yung sarili nila. Hindi po tayo kawawa. Bukod sa meron tayong langit sa langit, may kayamanan tayo sa langit, dito sa lupa, inaalok ni Jesus yun. Hindi ko sinasabi paging materialistic tayo ha. Ano, pero pinapaalala tayo ni Lord, natawag dito, once na sumunod ka sa Kanya, lahat ng pangailangan mo, ibibigay niya. Amen? Amen. Kaya pansinin nyo, nung pinagpalit nyo si Lord sa ibang bagay, nagkukulang ka pa rin. Magkakaproblema ka. Diba? Marami akong kakilala, nung pinagpalit nila yung Sunday sa trabaho, sa ibang bagay, nagkukulang sila. Marami akong kilala. Ano, may mga utang. Oo, totoo, sabi ko, ba't gano'n ang trabaho mo? Sumasahod ka ng ilang digits, ba't ganyan? Parang ang dami mong utang. Dami mong kilala. Ayaw ko na sabihin kasi kilala nyo sila eh. Sabi ko, baka nakakalimutan mong sumunod sa Lord. Kasi sinabi ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Tignan mo, pagka sumunod ka kay Lord, magdadagdag siya sa'yo. Kung bakit ka nagkukulang, kasi baka hindi ka na sumusunod sa Diyos. Totoo. Totoo po. Marami akong kilala ganon. Ang gaganda ng trabaho, bakit ang daming utang? Tapos ako tawag dito, sabi ko wala akong trabaho. Wala akong trabaho eh. Ano? Hindi naman tambay lang ako. Ano? Kasi ito yung panawagan ko eh. Ibig ko lang sabihin, tawag dito, lahat ng mga kailangan ko, binigay ni Jesus. Kahit ang dami kong pagkukulang, Lord, kahit anong mangyayari, susunod pa rin ako sa inyo. Lahat, dinadagdag ni Lord sa akin. Yung timba ko nga eh, 18 eh. Dinagdagan na talaga ni Jesus. Totoo! Ibig ko lang sabihin, tawag dito, once na sumunod ka kay Lord, dadagdagan ka niya. Kasi inuuna mo siya eh. Ano, lahat ng first class, ay tawag dito, lahat ng pagpasok sa school, nag-uumpisa yan sa first class. Sa pag-awit, nag-uumpisa yan sa first note. Ibig sabihin, kung gusto mo pagpalain ka ni Lord, but seek ye first, unahin mo siya. At dadagdagan ka niya, yung talino na meron ka, nasa sabi mo, Pastor, hindi mo na ako makapasok ng makapag-church kasi may pasok. Pag ganyan yung dahilan mo, mahirap yan. Kasi nga, but seek ye first eh. Pag inuna mo si Lord, tutulungan ka niya sa pag-aaral mo. Bibigyan ka niya ng talino, maniwala ka. Ganun din sa trabaho. Ano? Kahit tawag dito, church pa rin ako bago trabaho. Magugulat ka, hindi ka magkukulang. Maniwala po kayo. Ako hindi po ako pinagkulang ni Lord. Buhay na patotoo po ako. Ano? Pag namatay po ako, milyonaryo na yung pamilya ko. Ano? May insurance na ako eh. May St. Peter na rin ako. Ano po? Lahat yung nilubay ni Lord. Hindi ko mo pera yung wala na akong pera eh. Malay pa sumahod sa si Brother Tony eh. Kasi sumasahod talaga to. Ako, panggap lang ako
Pero bakit nangyayari sa akin? Kasi inuuna ko si Lord, dinadagdagan niya lang ako. Ayun yung biyaya ni Lord. So, inyo mga kapatid, payo ko lang, huwag niyong kalilimutan si Lord. Kasi maniwala kayo sa hindi, pag pinalimutan niyo si Lord na nagkatrabaho na kayo, magkukulang ka. Darating sa punto ng buhay mo, babalik ka sa Diyos. Mahirap pagka magkasakit na tayo, bumalik tayo sa Panginoon. Mga kapatid, the secret of a true friend, the condition of being friend, follow. Sumunod tayo kay Lord, dadagdagan ka niya. Hindi lang yon. Comply of friend, focus. Ang tawag dito, ang totoong kaibigan, ang sekreto na pagiging kaibigan, dapat nakafocus ka. Kapag sinabi dito, kayo'y sa tinutupad ninyo ang aking mga utos. Okay? Para makilala mo si Lord sa utos niya. Madali lang malaman pag nasasaktan na natin si Lord. Ang magandaan kay Lord, mapagpatawad siya. Ang magandaan kay Lord dahil mapagpatawad siya, mapagmahal, binibigyan niya yung kailangan natin. Kaya ang klaseng kaibigan si Jesus. Dahil makilala natin ang Panginoon eh. Hindi nakakahiyang lumapit kay Lord. Sa kaibigan nakakahiya eh. Pag na-reject ka na. Diba? Yung mga kaibigan na ba kayong gano'n, na-reject ka nung humingi ka ng tulong? Si Jesus hindi gano'n. Pagka lumapit ka sa Kanya, ang paanyaya niya nga eh, come unto me. All you labor at tawag dito na nabibigatan ka. Lapit ka sa Kanya and I will give you rest. Ibig sabihin, ang Diyos, inaanyaya tayo lumapit sa Kanya pag nahihirapan ka na, pag pagod ka, lapit ka sa akin anak. Yung pag-church na ito, tawag dito, para ayusin tayo nilo, hindi palakasin. Isipin niyo pagpapalit niyo pa yung pag-church niyo sa ibang bagay. Nakakapagod. Kaya mga kapatid, the secret of a true friend, follow, focus sa Panginoon. Sa Panginoon lang, wala nang iba. Kasi once na nakapokus kay Lord, tawag dito, lahat na pangangailangan mo ibibigay niya. And then last, matatapos na po tayo. The sincerity of a true friend. Sa verse 15, sinabi dito, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Totoo naman, hindi naman alam ng alipin yung ginagawa ng Panginoon niya. Sa panahon dati, pagka alipin ka, tawag ito, wala kang kakayanan sa buhay mo. Hindi mo pa pagmamay-ari ng Panginoon mo. Diba? Kaya nga si Joseph the Dreamer, diba? Nung binili siya eh. Hindi niya pag-aari buhay niya. Talagang ng Panginoon niya yun. Tayo hindi tayo tinuring na alipin ng Panginoon. Tinuring niya tayong kaibigan. Hindi lang kaibigan, ang anak. Ngayon ang tanong ko sa inyo, gano'n nyo kakilala ang Panginoon? Kaibigan niyo ba talaga si Jesus? Dapat kilala niyo siya. Kasi pag nakilala mo ang Panginoon, magiging masaya yung buhay. Magiging okay ang buhay. Lahat ng pangailangan mo, may problema man, masusolusyonan. Kasi alam mo, kilala mo yung kaibigan ko eh. Ang Panginoon eh. Kaya mga kapatid, tawag dito, salamat sa Panginoon dahil ginawa niya tayong anak. Gaya na sinabi ko kahapon, dalawang uri ng meron dito sa church, son o servant o katulong. Tayo mga anak ni Jesus, amen? Salamat ba kayo, anak kayo ng Panginoon? Wala nang mas masaya doon yung anak ka ni Jesus. Kaya walang dahilan para magmukmuk ka, maging malungkot ka. Kasi anak ka ng Panginoon. Pinili ka niya. Balang araw sa langit ka pupunta. Ibig ko lang po sabihin, tawag dito, kung anak ka ni Lord, sana itong church natin na ito, ituring yung pamilya. Kasi tayo po dito ay pamilya. Sa pamilya may problema. Wala bang problema sa pamilya niyo? Diba may nagkakagulo minsan? Minsan parang wala nang katapusan yung gulo. Pero pamilya mo yun. Hindi mo pagpapalit yung pamilya mo sa iba. Amen? Amen. Ganun din po sana sa church. Ano man yung mangyaring problema, hindi man tayo nagkakaintindihan. Pero pamilya pa rin, magkakapatid pa rin sa Panginoon, di ba? Minsan nga nagkakasapangan pa sa pamilya di ba? Nagkakasakitan, minsan nababatukan mo yung kapatid mo. Napapalo mo di ba sa pagulang mo, napapalo anak. Pero pamilya pa rin yun. Hindi ko lang po sabihin sa church, gano'n din. Pero ang katulong, iba yun. Marami rin sa church gano'n. Pag meron lang, masaya lang sa church,
Pag may nakukuha lang sa church, doon lang sila. Kaya pansinin niyo, pag nagbibigay tayo, ang daming umaattend eh. Diba? Magbigay tayo ng bigas dito, ang daming aattend yan. Maniwala kayo, mag-invite ka. Madali mag-invite, tama? Kasi may bibigay ka eh. Pero kayo, hindi naman kayo pumupunta dito dahil may matatanggap kayo eh. Diba? Kahit wala naman kayo natatanggap dito, ginagawa niyo yung ginagawa niyo para sa Diyos. Wala namang bayad yung pagtuturo niyo ng bata. Ang titigas nga ng ulo, diba? Pero ba't yung ginagawa? Hindi naman kayo binabayaran dun eh. Kayo pa nga nag-aabono eh. Eh may nagbibigay, di ba? Hindi naman kayo binabayaran sa pag-awit-awit nyo dito. Di ba? Yung pag-edit-edit nyo, restriction, hindi naman kayo binabayaran dyan, di ba? Yung ginagawa nyo para sa Panginoon, hindi naman kayo binabayaran eh. Yan yung ginagawa. Kasi alam nyo, ayun yung sabi ni Lord eh. Di ba? Ba't natin ginagawa ito para kay Lord? Kaya, salamat sa Panginoon dahil tinuring na tayong kaibigan. Tanging ang Diyos sana, bawat isa sa atin, turing yung kaibigan si Lord. Best friend ang Panginoon. Siya yung uunahin nyo. Kasi pag inuna nyo ang Diyos, lahat ang kailangan natin, ibibigay niya. Hindi ko alam kung gano'n nyo ka-close si Jesus. Pero inaanyahan tayo ni Lord, may close natin siya. Kung meron kang i-close si Jesus, kasi hindi ka niya iiwan, hindi ka niya bibiguin. Salamat sa Panginoon. Sa ating pagtatapos, forever friendship only to Jesus. Ang mananatili habang buhay, kung kaibigan natin, si Jesus. Salamat dahil may kaibigan tayo na nandyan. Palagi, sa saya mo, sa lungkot, nandyan lagi si Jesus. Sa tuwing nagagalit ka, nandyan si Jesus, alam niya yun. Kilala tayo ni Jesus. Salamat dahil kilala niya tayo. Walang hindi alam si Lord sa buhay natin. Ang galing, no? Alam niyo kung gaano ka-sincere si Lord, kilalanin ka. Alam niyo yung buhay natin. Kilala ka ng Panginoon, wala tayong natatago kay Lord eh. Pero mahal ka niya. Ganon tayo sincere na gusto maging kaibigan ng Panginoon. Lahat ng tao gusto ni Lord maligtas talaga eh. Ang tao lang ang ayaw. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. The meaning of a true friend. Nakikita natin dito yung the sacrifice of a true friend. The secret of a true friend. The